Mga kapuso, para laging I am ready sa lindol, makakasama natin ngayong umaga, Von Ryan Ong, Safety Service Manager ng Philippine Red Cross. Von, good morning. Good morning, sir. Welcome. Napakahalaga na maging second nature sa atin yung dock, cover and hold and all those things that we need to remember pag magkaroon ng lindol. May mga isinagawa ng mga earthquake drill in the past, pero para lang muling maalala ng mga manonood natin ano yung unang dapat gawin kapag lumindol, especially if it's the big one, yung napakalakas. Yes po. Unang-una po talaga yung dock, cover and hold na sinabi po natin. Kasi yun talaga yung kailangan natin, yung safety natin and maprotektahan yung sarili. Pero eventually, yun nga po, may pwedeng magkaroon ng mga injuries na pwedeng mangyari during earthquake. Of course, yung dock, cover and hold, kailangan protektahan ng sarili sa injury. Pero meron at merong may injury. Yes. Ano ba yung mga common na injuries na posibleng mangyari sakaling magkaroon ng malaking lindol? Kadalasan po dahil mga debris or nahuhulog po, head injury po yung... Ito, makita natin, may demonstration tayo dito kasama ang ating mga kaibigan mula sa Philippine Red Cross. Yes, Ayan, so, head injury, ano ang dapat gawin kapag usually nagka-head po, injury? Pag head injury, kailangan po talaga pahintuin natin syempre yung pagdurugo. So by putting a dressing or yung gauze, then i-secure po ng bandage para tumigil po yung pagdurugo. Then kung kailangan po talagang ng mas mataas na treatment, kailangan po dalhin sa hospital po natin. Basta importante, stop the bleeding. Yes Yun ang po, priority. dahil Okay. marami po na nagkakaroon ng problema dahil sa severe bleeding. So ano pa, Von, yung mga common injuries? Next po is yung leg fracture or mga fracture po na pwede mangyari kahit sa paa, sa kamay. So kailangan po stable muna, i-secure na hindi magagalaw yung paa, and kailangan po lagyan ng mga splint para mas maging sturdy, kumbaga hindi na magagalaw po, and eventually dadalhin po natin sa hospital. So kailangan immobilize Immobilize po yung injured leg. injured leg. Ayan, yan po mga gamit na meron tayo sa bahay niya, mga Yes, piraso ng- siguro ng kahoy, etc. So, Pwede nating itabihan para magamit yes natin po, eventually. yung splint po para ma-secure. Okay. Meron tayong tinatawag na go bag. Siguro magandang pagkakataon ito sa mga kapuso natin. I-check po natin kung meron na tayong go bag, kung okay pa. Yung mga laman, make sure andyan yan pag kinailangan natin. Ano bang dapat laman ng go bag, Von? Yes po. Usually kung may pang individual po and pang family, so usually pag earthquake po, syempre may mga necessity, yung flashlight po, yung kulay dilaw. Then may konting first aid kit, mga lagayan po, mga bandage. Then meron po dyan scissor, match para, and especially yung whistle po natin dahil kadalasan po is pag nasa disaster, Naipit ka sa guho. Naipit sa guho. To call the attention of the rescuers. Yes Yan, po. kailangan natin mas yan. less effort po kasi yung Correct. binibigay natin doon, and mas malaki yung attention na makukuha. So, usually po pag malaki naman po, yung meron kami tinatawag na 72 hours lifeline kit. So, meron po dapat dyan yung pagkain. So, mga dilata, easy to open po na canned goods, so para madali pong makain. Then kung yun po, may pito rin po, and yung multi-tools natin para at least may pang hiwa or may pang putol. Then yung water natin kailangan essential. Mas makakasurvive po tayo ng may tubig kaysa sa walang pagkain po Correct. So yan, yung kadalasan po, toiletries para sa buong pamilya, utensils, and syempre po dapat may first aid kit pa rin po doon sa loob ng lifeline kit natin. Pwede nang itabihan, ilagay natin sa isang bag, keep it accessible para Yes, po. anytime pwede nating madukot at magamit kapag kinakailangan. Von Ryan Ong, maraming salamat sa Thank you, iyo. sir. Good morning. Morning. Ang Safety Service Manager ng Philippine Red Cross.